Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you. Hi mga kachupapi! You are very happy, aren't you? Guess who's more happy than you? The bunnies. They're like, Mga kachupapi, nakabili ako ng we found a gold mine. ng mga plants. Ito lang naman yung kasayahan ko, pero okay na yun. Naka 50% off kasi siya. So, bumili ako ng variety. Maraming Off everything. maraming gulay, mga kachupapi. Sana makapag-harvest tayo. So, papakita ko sa inyo yung garden ko, mga kachupapi. Ayan. Oo, diba? Meron lettuce, merong sili, merong broccoli, may cauliflower. I can tell when you're so happy. And just listen to the tone of your laugh. Masakit ang ulo ko, kachupapi. Hindi ko alam kung bakit. Pero, Like a kid in a candy store. They're so happy, they're jumping, they're so excited. ang saya. Ang saya kasi pag nagtatanim ka, parang alam mo yung mga kachupapi. Kasi, never ko na-experience to sa tanong buhay ko dun sa Pinas. Nagtatanim lang ako ng mga tangkay-tangkay. Alam mo yung tangkay ng kangkong? Tinatanim ko lang yon. Now you're like Fleet Farm. Tinatanim ko lang yung tangkay ng kangkong doon sa sa plastic bottle. Kasi nga yung bahay namin nangungupahan lang kami. Ngayon meron na tayong garden. Kaya sabi ko, thank you Lord. I'm so thankful. Kasi now that we have a garden, I can put every vegetable that I want. Alam mo yung kachupapi, ipapakita ko rin sa inyo yung aking ginawang gardenan sa likod ng aming bahay. Hala? Hindi na ako marinig ng aking mga kachupapis. If the window is open, they're not gonna hear me. Yeah, we're closing it. Yeah. Bumili ako ng lupa, mga kachupapi. Naka $88 ako. Tapos hiningi ko yung mga pot nila doon. Kasi nga yung pot nila is pinamimigay. So sabi ko, na kukunin ko na lang lahat. Kasi wala namang kumukuha. Pinigay naman ni kuya. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa naman ako. Mga kachupapi, maganda na yung garden ko. Meron ng screen protector. Cellphone lang. Screen siya. Hindi siya makakapasok ng mga ng mga rabbit. Hindi na siya makapasok ng squirrel. So, pwede na magtanim ng kahit gusto mo. Diba? So thankful, B. So happy. I'm gonna show to mga kachupapi. Papakita ko sa inyo yung mga binili ko, yung garden na tinayo namin ng asawa ko. Minimal lang siya, kachupapi. Bumili lang kami ng mga bakal-bakal. Tapos nilagyan ko lang ng screen. Siguro naka $200 din ako, mga kachupapi. Kasama yung mga lupa. No, B, do you think I spent $200 in my garden? No? Probably more than that. Grabe naman, more than that. Yeah, we spend a lot of money on plants, flowers, soil, everything. It's more than $200. I'm so happy, mga chupapi. Say na ako. Naiyak ako, mga chupapi. Hindi ko alam bakit. Kasi parang dati pangarap ko lang. Hindi ko naman akalain na mangyayari to sa tanang buhay ko. Wala lang, natatawa lang ako. Never ko siya na-imagine na magtatanim ako sa sarili naming garden. Alam mo yun? Maybe I feel crying. Because you're so happy. You have a big hall. No, because I never think that way before. Because before, when I was in the Philippines, I just put the small bucket and then put it on the window. Because You never we don't have. imagined you're gonna have a garden. Yeah, I never imagined that. And then now I'm buying a lot of veggies. Di ba? Chupapi na. Iba pala talaga yung plano ng Panginoon sa'yo, no? Nung akala mo pwede ka mag-harvest ng kakaunti lang, pero pinag-harvest ka niya ng marami. Alam mo yun? I'm so happy na iba talaga ang plano ng Diyos. God's plan is very, very different to what you imagine. Kaya sabi
sabi ni Lord, my thought is not your thoughts. Diba? Oo nga. Your thoughts are not your thoughts are not my thoughts. Your Uh-huh. ways are not my ways. Kaya sabi ko, thank you. Thank you, Lord. Diba? Everyday na nabubuhay tayo. Diba? May kinakain tayo. Nagpapasalamat pa rin talaga ako, Panginoon. Diba? Lalo na pag nagbabasa ka ng Bible, na alalaman mo kung bakit nangyayari ito sa buhay mo. Diba? Kasi, alam mo kasi meron kang meron kang guide using the Bible. Kaya nga namimigay ako ng Bible, mga kachupapi. Binibigyan ko talaga yung mga kakilala ko, yung ligaw nakalulong. Ligaw nakalulwa yun. Yung Holy Spirit naliligaw. Kaya binibigyan ko sila ng Bible para ibasa. Kaya lang sana basahin nila, no. Kasi minsan parang feeling ko nasasayang lang din yung mga Bible na pinamimigay ko eh. Mahal pa man din sa Amazon. Diba? Nasa ano yata yun? $7 ang isa. So, mahal ng Bible ngayon, mga kachupapi. Hindi ko alam kung bakit, pero sa cellphone naman, meron naman libreng sa cellphone. Total lahat naman naka-wifi na. Magbasa kayo ng Bible, mga kachupapi, kasi yan talaga yung kailangan natin sa buhay na to. Hindi natin nalalaman kung bakit tayo nabubuhay, di ba? Kailangan mo talaga na bakit tumubo ka na, hindi ka naman mushroom, tumubo ka na lang dyan, di ba? May may purpose ka sa buhay pagka nagbasa ka ng Bible. Nalalaman mo kung anong purpose mo sa buhay, di ba, B? When you read the Bible, you will know what's your purpose in your life, what's happening in your life, why it happened like that, di ba? It opens your eyes Yeah, to a lot of things. Yeah. Kaya I'm so happy na every time we study the Bible, It's full of wisdom. That's how you know it's inspired by God. Because God is the foundation of wisdom. So what's yes, the of last course, night? What's the one that we read from the Bible? about building your foundation. The two people own money, and then the owner. The parable of like the lenders. Yeah, the parable of lenders. So mga kachupapi, ayun, nagbasa kami ng Bible na kasama ko kagabi. And then may nabasa kami ng parable ni Jesus na yung dalawang tao na nangutang ng 500 at saka ng 550. Yeah, 150, 500. Yeah. 50 yung isang umutang, tapos yung isa is 500. Sabi naman nung lender, huwag nyo nang bayaran. So tinanong ni Jesus kung sino ang more thankful. So sabi nung isang kanyang apostol na mas thankful daw yung may utang na mas malaki. Yun yung mga kachupa. Ibig sabihin, mas thankful yung malaki yung kasalanan natin. Kunwari, sabihin na natin, ako yung ako yung kasalanan na yun. Pinatawad ako ni Lord, ni Jesus. Pinatawad ako ni Jesus. And then, I'm so thankful kasi pinatawad niya ako. Ang laki-laki ng utang ko, diba? Kaya, mas okay pabor si Lord na kahit malaki yung kasalanan mo, hindi siya nagsasabi na malaki ang utang mo sa akin, kailangan mo magbayad. Hindi siya ganun. Papatawarin ka niya at magiging more thankful ka. Alam mo yung mga kachupapi, hindi ko siya ma-explain ng maayos, pero yun na nga, mas thankful yung taong mas malaki ang kasalanan or mas malaki ang utang kaysa sa hindi malaki ang kasalanan. Kasi minsan pag ang tao walang kasalanan, masyado silang ang tawag dito, yung parang malaki ang ulo nila, hindi sila marunong mag-sorry, hindi sila humble, kasi ang iniisip nila wala naman akong kasalanan, ganun. Pero dun sa mga taong malaki ang kasalanan, maraming utang, maraming ginawang masama, tapos pag pinatawad mo, parang more grateful sila, di ba? Kaya huwag kayo mahihiyang manghingi ng tawad kay Lord. Mag-repent kayo, mga kachupapi, kasi importante yan. Para dun talaga bumabalik. Sabi nga ni Lord, pag bumalik ka sa akin, babalik ako sa'yo. Diba? Ay, English na, nakalimutan ko. Huwag na tayo mag-English. Pero yun na nga. Kachupapi, papakita ko lang sa iyo yung aming may lettuce. Papakita ko sa iyo, kachupapi. Let's go! So, ito yung binili ko. Bumili rin ako na ito, $7. And ito yung mga hiningi ko kasi kailangan ko yan.
And then, ito na yung mga vegetable. Ano ko lang siya. Bubuhatin ko lang siya. Lalagay natin siya sa garden. So, ito na. Binuhat na ng aking asawa. So, ito. Buti na lang may ganito kami kasi gamit na gamit siya mga kachupapi. Binili lang natin to sa sa Walmart. $45. Tapos, ito yung aking umbrella. Oh, ang ganda niya. Lagi ko siyang dinidiligan kasi gusto na itong halaman na to. Matubig siya. So, kailangan hiwalay-walayin ko siya para ikalat ko siya dito. Ito sunflower to mga kachupapi. Tinanim ko dyan. And then, ganda no? Diba? Ito regalo sa akin to ng asawa ko. Sabi ko, regaluhan mo naman ako ng daisy. Wag na yung flower na putol. Ayan, mga kachupapi. Ang ganda na, no? Ito ginupit ko kasi nagkakalantahan na siya. Ganyan siya, kachupapi, oh. Ganyan siya. Ayan. Medyo madumi yung aming diba? Ang ganda na ng diba? Tapos, kunin natin yung aking mga halaman sa garden. Ay, sa sasakyan. Pakita ko sa inyo mamaya. Nakakaguto pa. Dali tayo magmukbang. Charing na. Ako be, nakatingin na yung bunny sa akin. Tarantado to Nag-aabang na ng mga, itanim mo na yan, sabi. Mga tarantado. Kakain na kami. Sabi ng mga bunny, tarantado talaga. Si Kiki naman nandito. Ayan pasilip siya. Gusto niyan lumabas. Ito yung mga bunny dayo. Gaantay. Ayan Sabi itanim ko na daw. Sira ulo mga to diba? So, alika ba kayo papi? Ipakita ko sa inyo yung aming garden. So, ayan lahat ang napamili ko. Ayan. So, ito yung garden na ginawa namin ng asawa ko. Actually, maganda na siya kasi meron na siyang, binilang ko siya ng net. Ayan mga kachupapi. May ilaw pa yan tuwing gabi. Baka bukas ko na yata ito ikabit. Ipasok ko lang yung mga plants. Baka bukas na Kasi may nagkakalkal dito si si Bait. May nagkakalkal dito yung maliit na squirrel. Ayan siya mga kachupapi. Kita nyo. Diba? Ang ganda na. Diyan ko nalalagay lahat ng mga halaman ko. Yung spinach ko kumakaway So, okra. Nandito pa rin yung okra. So, ilagay ko muna siya dyan mga kachupapi. So, ayun yung ginawa namin. Pumili kami ng bakal na ganito. Ayan Tapos, tinayo ko lang siya dyan kasi naano siya. Tapos, ito yung pinto. Actually, hindi pa nga siya masyadong okay. Yan yung pinto. Tapos bumili lang ako nito sa online. Ano yata to? $20. Malaki ng to yung parang net talaga siya. 50% na sunlight na papasok dito sa loob ng yan siya. Tapos tinukuran ko lang siya ng doon ng malaking para tumayo kasi inalambre ko lang siya alambre lang yan. So, wala tayong pera ngayon. Pero, okay naman din gusto nga lang kapitbahay ko Naelib nga siya diba? Diba? Maayos na. Hindi ko lang alam kung saan ko itatanim. Kailangan pa ako, Kachupapi. Maggawa pa ako ng mga pananim. Gusto ko pang bumili ng ganyan. Nung taniman. Kaya lang $30 dalawa kasi medyo mahal. Pero okay lang yan. Sa ko na lang siya itatanim. Sa mga paso. Yung mga plastic na lang. Mabubuhay din naman sila dun.
So, ayan, mga kachupapi. Maganda naman, di ba? Papasok ko muna siya, mga kachupapi, kasi medyo madilim na. Sakit ako sa inyo mga pinamili ko, mga kachupapi. Yeah, I want 3. So, mga kachupapis, ito ang mga pinamili ko. Bumili ako ng ganito kasi ito para siyang, sabi ni Paper, para daw siyang ano ng banana, dahon ng banana. Pero alam ko hindi siya dahon ng banana. Alam ko ano siya eh, parang iba siya. Alam mo yun, mga kachupapi. Comment down below. Pero kasi wala kasi ako masyadong alam sa mga halaman. Basta ang makita ko lang mga halaman na maganda, kukunin ko yun. Pero ito mga kachupapi, usually mga pinamili ko is yung lagi-lagi naming naggamit. Tulad nitong rosemary. Mabango to sa steak. Mga kachupapi, ito yung lagi kong ginagamit sa steak. Kaya masarap ang steak kasi mabango at dahil may rosemary. Ito naman, cabbage. Mga kachupapi, medyo ano na. Nasisira na yung ano niya. Pero okay pa to. Pagka na-tsempuhan mong ganito, pwede mo pa siya alagaan. Alam mo yun, mabubuhay mo siya. And then, bumili rin ako ng cauliflower yata to. Ayan o. Cauliflower. Alam mo, mga, ano lang na, mga $2. Kaya lang napamahal ako kasi bumili ako ng mga maraming soil. Kaya napamahal, naging $88. Pero ang dami ko naman nabili. Tingnan mo mga kachupapi. Meron pa akong yum mix. yum. Mahilig siya kachupapi, mahilig kasi ako magluto. Kaya tingnan mo yung braso ko, hindi halata. Parang mananampal na yung braso. So, sobrang laki, no? So, anyway, ito naman yung hot banana pepper. Oh, diba? Parang siyang pang sinigang. Pero, parang feeling ko hindi siya yung pang sinigang na katulad sa Pinas na hindi maanghang. Parang feeling ko ito maanghang to. Tapos, ito naman, zucchini squash. Oh, di ba? Lahat to mga kachupapi, kasi 50% off ngayon ang Flea Farm. So, magpunta na kayo mga kachupapi kasi feeling ko kaya nagpo 50% off na sila. Kasi, alam mo yung mga kachupapi, parang pinapaubos na lang nila yung mga halaman na tinanim nila. Tapos, ito naman, mahilig kami kasi magsalad. So, bumili rin ako ng lettuce. Hindi ko makuha. Ito yung mga kachupapi. Itatanim ko ito mga kachupapi. Kailangan walang, hindi kakainin to ng rabbit or squirrel. And then, balikan natin to. Si Kiki gusto ng bata. Ay! Hoy, baliw! Baliw ka! Malis ka dyan. And then, ito namang isa. Papakita ko sa inyo mga kachupapi. Ito naman is, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang tawag dito, Little Lanterns. Ground cherry. Cherry pala to eh. Kachupapi, tingnan mo. $2.50 ko lang siya nabili. Sabi ko, ang ganda naman. Para siyang lanterns na. Alam mo yun, tingnan mo. Hindi, kusa siya. Hindi ko alam kung ano ngayon ko lang ito nakita. Tingnan mo, ang ganda. Nakakatawa. Ito lang kasi yan kung mga kachupapi, mga halaman. Kaya tuwan-tuwa yung asawa ko, sabi niya. Pag pumunta daw ako ng heaven, magtatanim doon kasi, pero ayaw ko muna pumunta mga kachupapi. Ayaw pa ako pangarap, di ba? Tapos bumili pa ako ng sweet basil. Bango. Kiki ba, ilamera, oh. Hindi to hindi to cat food. Alis dyan. Naamoy-amoy niyo baka mamaya may. Alam mo kasi may halaman kasing pampusa, di ba mga kachupapi? Hinahanap niya yun. Ito naman, parang siyang panggabi, oh. Ang parang tawag sa kanya is Island Giant Coffee Cup. Ay, taray.
20 plus award winner. Okay. Ito yung lumalaki mga kachupapi. Yung parang gumaganon siya. Para siyang pamaypay na parang hindi mo maalam. Pero parang siyang ano, yung ginagawa nating gabi. Alam mo yung mga kachupapi, mahilig talaga magluto eh. No, kachupapi. Tapos ito naman, pang ek-ek lang siya. Hindi ko alam kung ano siya, pero sabi ko, ang ganda naman ng dahon niya kasi may color pink and green. Tingnan mo kachupapi, ang ganda. Ang tawag sa kanya is Colors Main Street. Ano ba to? Ito ba yung tawag sa kanya? O Domain Orange? Basta bala na kayo dyan mga kachupapi. Pero ang ganda niya. Oh. Pag lumaki to, sana pag lumaki siya, no, maganda pa rin yung ano niya. Ililipat ko pag lumaki to. Ililipat ko siya sa malaking pot. And then yung mga sangkay-sangkay, pwede na siyang para siyang ganito mga kachupapi, oh. Ganyan siya pagka lumaki siya. Sige, nakatuloy. And then, bukas na ako magtatanim kasi medyo alas 7 na. Magagabi na rin. Maganda ay magtanim ng, ng medyo maaga-aga. Ito naman, ang bango na ito. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tawag sa kanya, Cerveza line. Ang hirap mong banggitin, pero ang bango niya, mga kachupapi. Ang bango niya, pang mayaman. Hindi ko alam kung paano ito itatanim, pero mag-search ako mga kachupapi. Tapos bumili ako ng talong. Torta na. Ganda oh. $2.50 lang din, kasi nga lahat sila naka 50%. So, bumili ako ng dalawa kasi favorite ko rin yung talong. And then, yung last, bumili ako ng strawberry. Baby, did you get the receipt? No. I don't know. I think it's in the car. I don't remember. You want the receipt? Yeah. Ito ka papi. Asan na yung strawberry? Ito pala. You want the receipt, babe? Oh, yeah. Maybe she doesn't give it to you. Nako ka. Ito, bumili ako ng strawberry kasi favorite ko rin yung strawberry. Tapos ano, hindi siya Yes, babe. $88 nga. Nakasave daw ako ng $53. Nakasave daw ako ng $53. Pero, hindi ko alam kung bakit naging ano. Kasi yung soil na nabili ko mga kachupapi, 8 piraso, ang isang soil is $2.89. So, $2.89 ko lang siya nabili. So, ang 8 nun is 23.12. O, diba? Oo nga, lahat nga is lahat nga siya, 50% off. Namimili pa kami ng asawa ko. Oh, baka hindi yan 50% off. Diba? Baby, you get 50%. Ay, 50%. Get 4 cents off per gallon of gas. Pero anyway, mga kachupapi, I'm so happy dahil meron akong mga ganyan. Itatanim ko na lang siya sa bukas. Pero hindi ko lang alam kung masama ko kayo kasi ayoko naman magtanim tapos hawak-hawak ko sa cellphone, diba? Alam niyo naman, mag-isa lang ako minsan. So, I'm so happy mga kachupapi. Hindi ko alam kung bakit. Magugas nga muna tayo. Ito, ginupit ko, nilagay ko rito, mga kachupapi, bango. Kahit wala namang amoy. Hindi, masaya ba? Kasi diba, alam niyo yung mga kachupapi, naalala niyo yung mga iniisip niyo na ganito mangyayari. Plano mo sa buhay mo. Kaya nga natatawa yung asawa ko yung nabasa sa Facebook na you wanna love God. Parang gusto mong patawanin ng Panginoon. May mga plano mo sa Kanya. Matatawa siya. Pero mga kachupapi, kasi nung bata ako, mahilig talaga akong magplano. Hindi ko alam kung bakit. Pero itong buhay ko nangyayari ngayon sa akin. Never ever ko tong naplano, never ever ko siyang na-imagine. Hindi ko alam kung bakit sa dami-dami kong pinlano.
lahat ng plano ko hindi natupad. Pero ang mas maganda talaga is yung plano ng Panginoon. Kasi abang kumakain kami ng asawa ko kanina. Ano muna tayo? Chismisan muna tayo. Habang kumakain ko, nagdi-dinner kami ng asawa ko kanina. Tinanong ko siya na, naisip mo ba na mangyayari to sa buhay mo? Sabi niya, never ever daw. Hindi daw niya naisip daw. Kasi ang isip daw nga niya noon is, siya lang, mag-isa, may anak niya. Kontento na daw siya sa buhay niya, mag-isa lang. Kasi alam mo naman asawa ko, di ba mga kachupapi, simple lang siya. Masaya na siya sa simple lang. Hindi siya yung maluho ba na tao. Hindi siya yung ganun. Simple lang ang gusto niyang buhay, tahimik. Pero yung nanay daw niya kasi, nung wala pa ako sa buhay niya, mga kachupapi, yung nanay niya, kulit daw ng kulit sa kanya. Na bata ka pa, mag-asawa ka, ganun. Tingnan mo mga kachupapi, kung ikaw ang taong nakikinig sa magulang, di ba, mapapaayos talaga buhay mo. Hindi ko naman sinabi na, pero kasi nasa utos din ng Panginoon yan na sumunod sa magulang. Kasi minsan ang magulang, hindi pala minsan, kadalasan, kasi may mga magulang na bad influence sa mga anak no? Yung, alam mo yung mga kachupapi, hindi naman nila lahat, pero karamihan sa mga magulang, ang gusto sa mga anak is mapabuti. Diba? Yun naman talaga, ang reason kung bakit may magulang tayo, is para mapabuti yung kalagayan natin. Kasi nga, na-experience na nila yan, dumating na sila sa mga ganyang, diba? Isipin mo mga kachupapi, kung hindi nakinig ang asawa ko sa nanay niya, hindi niya siguro ako nakita. Hindi niya makikita yung braso ko lumalaki. Mga kachupapi, totoo. Tapos, ako naman, back of my mind, nung nasa Pinas pa ako, never ever kong na-imagine foreigner, sakit sa ulo, sakit mag-English. Naku, hindi ko inakala. Sa tanang ng buhay ko, ang papakasalan ko pala is foreigner. Diba? Kaya nakakatuwa talaga ang plano ng Panginoon, diba? Iba talaga gumawa ng plano ang Panginoon. Sabi niya, kung hindi daw siya, sabi niya sa akin na habang kumakain kami, kung hindi daw siya nakinig sa nanay niya, hindi daw siya kulit ng nanay niyang maghanap ng asawa, never ever daw siyang maghahanap. Buti na lang ang asawa ko mga kachupapi, nakikinig sa magulang. Alam mo yun, yung parang, sabi nga ng mga pastor, sabi nga ng pastor na pinapakinggan ko, kung gusto mong mabuting asawa, ang hanapin mong asawa, yung mahal ang magulang, sumusunod sa magulang, mabait na anak. Kasi siya doon mo makikita kung gusto mo ang totoong, gusto mong asawa is okay, yung, alam mo yung mga kachupapi, hindi yung siraulo, tarantado, yung walang pakialam sa magulang. Kasi mapapariwala siya. Wala siyang guidance ng magulang. Kasi usually naman, mga kachupapi, kaya naman ang mga tao nagiging smart, is kasi meron silang guidance, di ba? May guidance ng nakakatanda sa kanila, may guidance ng Panginoon, lalo pag mabuti kang tao, mabait kang tao. Diba? Kachupapi, ano ba naman sa Panginoon na bigyan ka ng mabuting asawa? Diba? Lagi kong pray yun mga kachupapi, lagi kong pray kay Lord. Mabuting asawa lang Lord, okay na ako. Kasi ang dami ko na experience sakit sa ulo. Andyan pa yung ikaw magpapakahirap, andyan yung ikaw magtatrabaho. Alam mo yun, yung yung asawa mo, yung jowa mo, nakalilata lang. Sakit sa ulo, day. Diba? Ayan yung mga taong walang guidance ng magulang, walang guidance ng Panginoon kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Alam mo yung mga kachupapi. Lalo na sabi ng Bible, sabi ni Lord, pag wala kang trabaho, huwag kang kumain. Diba? Ang tao nagtatrabaho para kumain. Para mabili yung mga gusto, mga luho, mga kachupapi. At saka mabuhay yung mga pamilya, diba? Kaya naman tayo nagtatrabaho kasi may mga
plano tayo sa buhay, may mga mangarap tayo sa buhay. Diba? Kaya I'm so thankful kay Lord na yun yung isip ko na bakit kasi naka-jacket akong init tuloy. Wala pala akong ano. Siguro muna ako ba rin. Diba, minsan paplano tayo na, Lord, ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung ano ko. Diba, minsan napapaano tayo, pero mas maganda talaga ang plano ng Panginoon. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, mga chupapi, alam mo, lahat talaga ng nangyari sa buhay natin is parang, ano talaga siya, nakasulat talaga siya sa ano, sabi ng asawa ko, kasi wala siyang Panginoon noon. Wala talaga dahil, parang hindi siya naniniwala, ganyan. Hindi siya naniniwala ever. Pero sabi ko nga, pinagdasal ko yan sa Panginoon. Na Lord, ayoko pag nagpakasal, gusto ko forever. Ayoko ng divorce. Kasi alam ko nga dito sa US, mabilis ang divorce, mabilis ang kasal, mabilis ang divorce. Ayoko ng ganon. Ayoko ng, alam mo yung kachupapi, kasi lumaki ako ng, kahit nahirap ang buhay, ipiliin mo pa rin yung asawa mo. Tulad ng nanay ko, kaya nga masyadong so happy kasi nanay ko kahit anong hirap sa buhay. Anong hirap niya sa tatay ko, hindi pa rin niya iniiwan, hindi pa rin siya nanlalaki. Alam mo yun, kachupapi, kasi inisip niya na, manlalaki pa ako pupok ko na lang yung ulo ko sa bato. Parang ganun yung lagi niyang anyway. Sumasakit yung ulo ko. Pero, ang feeling ko, dito na lang tayo, mga chupapi. Medyo mahaba na yata yung vlog. So, ayun mga chupapi, I'm so happy dahil kabili na naman tayo ng mga plants. Susunod gubat na tong bahay namin. Wala, I'm so happy mga chupapi kasi unti-unti ko nang natutupad yung mga dating iniisip ko na hindi mangyayari, pero nangyayari pala. Basta may tiwala ka sa Panginoon. Lalo na yung una mo yung God. Kaya nga sabi ni Lord, seek His kingdom first and all these things will added unto you. Totoo yun, mga chupapi. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit gano'n? Parang pag nagba-Bible study tayo, mas marami pa akong natututunan kaysa pumupunta ng church. Kasi minsan kasi pumupunta ka lang kami ng church para i-praise si Lord, yung mga songs, yung worship song, yung mga turo ng mga priest, ng mga pastor namin. 'Di ba? Parang mas okay pa yung araw-araw kami nagba-Bible study ng asawa ko. Tapos, ang dami ko natutunan, lalo na doon sa may mga chupapi, yung parable of lenders. Yung nangutang yung dalawa, tapos yung isa utang 50, yung isa utang 500. Sabi nung lenders, wag nyo na akong bayaran. Tinanong ni Jesus, sino mas thankful? Yung may utang na maliit o yung may utang ng malaki? Tapos sumagot yung apostol. Hindi ko alam kung sino apostol, no? Matthew yata or ano. Sabi nun, syempre yung may utang na malaki. Kaya, I'm so thankful kasi kahit anong kasalanan na nagawa ko noon, alam ko na pinatawad na ako ni Lord. Diba? Mararamdaman mo yung makachupabi kasi parang lumuwag yung dibdib mo. Gumaan yung pakiramdam mo. Gumaan yung mga ano mo sa buhay. Hindi ka natatakot, hindi ka na nag-worried. Kasi alam mo na lagi siya nandyan, nakabantay, nagwa-watch sa atin. Kaya I'm so thankful. Thank you Lord for everything that happening to our life. I'm so grateful. Wala akong masabi dahil ikaw lahat ito. Diba mga kachupapi? Wala lang. So thankful lang. Kaya habang the more thankful I am, parang lalong dumadami yung blessing. Pansin ko yun mga kachupapi Pansinin nyo yung buhay nyo. Pag marami kayong hinanaing, puot, galit, inggit sa mga kapitbahay or mga kaibigan, lalong umaano yung yung mundo nyo, parang lalo kayong irritable, sakit sa ulo, laging stress, laging merong ganito nangyayari, may mga away nangyayari. Kasi hindi kayo grateful, di ba, mga kachupapi? Pero, eto tingnan mo ang buhay namin kahit na
may hindi magandang nangyayari. Thankful pa rin kami everyday na bago matulog. Nag-thankful pa rin kami kasi buhay kami. Alam mo yung mga kachupapi, kahit na wala kaming kinain, kahit nagfa-fasting kami. Thankful kasi, di ba, may pagkain pero napipili namin mag-fasting dahil, di ba, sabi nga ni Lord, yung katawan natin is kingdom of God. Parang katawan to ng Panginoon eh. Parang ginagamit lang tayo. So, ang mga kinakain natin, lumalabas sa bunganga natin masasamang words. Kailangan kontrolin natin yung mga lumalabas sa bunganga at saka yung mga pinapasok na pagkain sa loob ng katawan. Di ba? Parang may ko doon. Parang may nabasa kong sa Bible na ayaw nilang kumain ng pork, ganyan, dahil nga daw madumi, ganyan. Pero ang sabi ni Jesus, hindi importante kung ano mga ganyan. Parang may nabasa ko, nakalimutan ko na kung anong sabi. Pero sabi doon, hindi importante ang pumapasok sa loob ng katawan. Ang importante yung lumalabas sa bunganga. Kung ano yung pinapasok, parang, kalimutan ko na, ulit. Sabi ni Jesus, parang hindi importante ang pinapasok mo sa bunganga. Ang importante daw, ang lumalabas sa bunganga. Kung ano yung lumalabas sa bunganga mo. Yun daw ang mas importante. Kasi yung lumalabas sa bunganga mo, isang gagaling sa puso. So, minsan, maghinahinay tayo magsalita ng masasakit na salita. Yung inaapi mo yung kapwa, nilalait mo yung kapwa. Kasi minsan parang babalik yan sa'yo. Sabi nga nila, pagka ginudge mo yung iba, ganyan ka rin i-judge ng iba. Diba? Yun lang kachupapi. Pero may nabasa rin ako sa isang na ang katawan natin is kingdom of God. So, kailangan ko, ano yung ginagawa natin sa katawan natin? Si Pastor Ed yata yung nagsabi nun sa akin. Kasi nakikinig ako sa mga pastor. Ewan kung bakit pero favorite ko na yung mga ganun. And then, sabi niya, kung ano daw yung ginagawa natin, kung ano yung pinapasok natin sa katawan, kung ano yung, paano natin ginagamit yung, kung hindi ba tayo nag-exercise, kung, tawag dito, inaabuso ba natin yung katawan natin, hindi tayo nagpapahinga. Talagang magkakasakit ka talaga, mga kachupapi. Kaya dapat maganda rin yung pinahihinga mo yung katawan mo. Binibigyan mo siya ng masusustansyang pagkain. 'Di ba? Tapos, yung pagkain na kinakain natin araw-araw, hindi na yun yung parang everyday life natin. Yung parang, kasi ang tao, doon sa Bible kasi may nabasa rin ako. Ang dami ko nabasa mga kachupapi. Hindi na tayo natapos mga kachupapi. Anyway. May nabasa rin ako na ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain. Nabubuhay din to sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan pakainin natin ang katawan natin ng salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible, mga kachupapi. Kasi very important siya. Totoo yun. Yun lang. Siguro hanggang dito lang yung ating vlog. Medyo marami na tayong kwento. Pero parang feeling ko bukas magbabanana bread ako. Kasi tingnan mo yung ating saging. Medyo ripe na siya. So, hanggang dito na lang yung ating vlog. I hope na nakapag-share ako ng magandang balita sa inyo. Sana may natutunan. No, mga kachupapi. Sana na-encourage ko kayo magbasa ng Bible kasi very important talaga siya sa atin. Parang katulad na ito mga kachupapi. Yan naman tayo. Binili namin tong cabinet sa IKEA na hindi siya assemble. Na iwalay-walay siya. Ngayon, hindi namin ito makakabit kung walang direksyon. So, hindi namin siya magagamit kung wala siyang direksyon. So, ang isip ko, kung tayo, wala tayong direksyon sa buhay dahil wala tayong Bible. Kasi feeling ko ang Bible kasi para ayun yung natin yung nabubuhay tayo dito para makilala natin ang Panginoon. So, ang isip ko mga kachupapi, kung hindi mo nababasa ang Bible, hindi ka mabubuo, hindi ka magiging tao. Tao ka nga, pero hindi ka buo. Alam mo yun, marami kang gusto, marami kang hinahangad sa buhay. Alam mo yun, parang hindi ka kontento sa buhay mo, parang, nakabili ka ng mga ganyan, gustong bagay. Hindi ka pa kontento kasi gusto mo pa ng iba. Alam mo yun, mga kachupapi, yun yung iniisip ko. So, katulad na ito mga kachupapi, itong cabinet na to, hindi namin siya magagamit, kung walang direksyon na mababasa. 'Di ba? Kasi hindi namin alam kung paano kabit 'di ba? O saan daw ikakabit. 'Di
'Diba? Yun yung ano, yun yung importante ng Bible, mga kachupapi. Kaya dapat lagi tayong may Bible sa bahay. Hindi para pang display, para basahin araw-araw. Kasi parang feeling ko pag, ako mga kachupapi, pag hindi ako nakakabasa ng Bible, nawawala yung ano ko. Nawawala ko sa hulog. Kung ano-ano yung mga nangyayari, yung mga naiisip, pinapasukan ako ng mga demonyo. Nabubulungan ako. Oo, totoo yung mga kachupapi. Ako sabihin, baliw na ako. Pero totoo, ha? Totoo yun. May maririnig ka. Hindi sa tenga, pero parang nasa loob na ng utak mo. Hindi siya sa tenga nang gagaling, parang bigla siya pumapasok papap up agad sa utak mo. Hindi mo nga siya maririnig, pero biglang pumapasok. Parang siya nagpipicture na siya sa utak mo. Yun yung nangyayari sa akin pag hindi ako nakakinig ng mga preach, ng mga, alam mo yung mga katsabay, salita ng Diyos. Parang uhaw na ako eh. Parang iba na nga ako eh, parang uhaw na ako sa salita ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit parang nakaka-addict siya, aralin. Kasi ang dami niyang wisdom. Totoo yung mga kachupapi, kaya nga yung asawa ko, napabaliw na rin sa Bible. Gusto na rin magturo. Sabi ko nga, minsan maghikayat tayo ng mga kaibigan ko, mag-Bible study dito sa bahay. Diba? Yun nga iniisip namin mga kachupapi, gusto namin mangyari yun, kaya lang, syempre hindi mo alam kung sino ba ang papapasok mo sa bahay, baka mamaya, diba? Alam mo yun? So anyway, nandito na lang yung ating vlog. Bumili lang tayo ng ano, pero ang dami natin sinabi. Anyway, mga kachupapi, I'm so thankful na Jesus is always watching us and is always with us, di ba mga kachupapi? Yun lang. Thank you mga kachupapi sa laging panonood sa aming vlog and pagla-like, pagko-comment, nandiyan kayo lagi, di ba? Maraming salamat mga kachupapi. Thank you. And sa susunod na vlog, pero ang feeling ko magtatanim ako. Pero I'll try. Siguro. Pero anyway, thank you and God bless.